Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdiwang po natin ang pagkamartir ni Santa Lucia. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia ang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin nakalaan kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan. At 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lulan ng isang karwaheng, hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Panginoong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang.
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, parito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salad, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ang mga Hudyo na ang pagdating ng Mesiyas ay pangungunahan ng pagbabalik ni Elias. Si Elias po ang isang pinakadakilang propeta sa matandang tipan. Siya po ay nabuhay nung kapanahunan ni Haring Ahab na napangasawa si Reyna Jezebel na isang pagano. Kaya po naging talamak sa bayan ng Diyos natin sa Israel ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lalong-lalo na sa Diyos-Diyosang si Baal. So much so na halos matabunan na ang pananampalataya ng mga Hudyo sa isa at tunay na Diyos. Nagbago ang lahat ng ito nang hamuning mag-isa ni Elias, ang mga bulaang propeta ni Baal at ni Reyna Jezebel sa bundok ng Carmel. Siyang mag-isa kontra 450 false prophets. Doon niya pinatunayan na peke si Baal. At doon niya napatunayan na ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang totoong Diyos na dapat sambahin ng lahat ng tao. So napatunayan niya ang katotohanan yan na kamuntik nang mawala o makalimutan. Now, naniniwala ang mga Hudyo dahil na rin sa sulat ni Prophet Malachi na nagsasabing, bago dumating ang Mesiyas, ay darating si Elias. Si Prophet Malachi kasi ang huling propeta sa matandang tipan, kaya naisip marahil ng mga Hudyo na hindi malayo sa katotohanan niyan. At totoo nga, sapagkat ang pagdating ng Mesiyas ay pinangunahan talaga ni Elias, nang nagbalik na si Elias. At yun nga po, ayon sa Ebanghelyo, mula mismo kay Kristo, ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay para kasing katulad din ni Elias. Nanandigan din siya para sa katotohanan. Hindi siya pumaris sa karamihan at pinanindigan niya ang katotohanan na kasalanan ang ginagawa ni Herodes at ng kabit nito. Ito ngayon ang naglagay sa kanya sa atensyon ng mga tao. Kaya naging daan din naman ito upang manindigan siya para kay Kristo. Sa katunayan, siya mismo ang nagturo, nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ngayon ang pwedeng maging mensahe sa atin ng Ebanghelyo para sa araw na ito? Ang isang pwedeng maging mensahe yung katotohanan upang maipahayag si Kristo o ang katotohanan, dapat may manindigan. Dapat may manindigan na kahit magiging iba sa iba o mag-iisa, ay maninindigan sa tama, totoo at dapat talaga. Diyan po natin mapupuri ang ating Pope Leo. Sapagkat kamakailan ay dumalaw siya, bumisita siya sa Turkey, predominantly Muslim country. Pumunta siya sa Blue Mosque na
sentro ng pananampalataya at pagsamba ng mga Muslim sa Istanbul. Dito ay nagbigay siya ng respeto, hinubad niya ang kanyang panyapak nang pumasok siya dito, at tahimik na nilibot ito. But then, when he was invited to a prayer, ito yung panalangin na gagawin, syempre, in the Islamic way. He politely declined. Hindi siya sumama. Pagkatapos nito sa interview, sinabi niya kung bakit. Ang sabi niya ay ganito, I prefer to pray where my Lord is sacramentally present. My place of prayer is the Eucharist in the house of God. Kung lilimiin po natin yung pahayag na ito, napaka-bold ng pahayag na ito. Where my Lord is present sacramentally. Ang lugar kung saan ako magdadasal ay kung saan nandoon ang Panginoon ko. Sa Eucharistia, sa tahanan ng Diyos. Very bold yon kung lilimiin lang natin sa mundong ito na para sa kapayapaan. Yung kapayapaan na alam ng mundo. Walang confrontation, walang away, walang pagtatalo, walang sakit ng ulo. Ang tendency ng tao, umayo na lang, makisama na lang, tumahimik na lang. Okay na yan. Ganun din naman yan. Pare-pareho lang naman ang Diyos na ating sinasamba. Pinakita sa atin ni Pope Leo na pwede kang rumispeto sa paniniwala ng ibang tao, pero not to the point na maisasakripisyo ang pananampalataya mo sa nag-iisang daan ng kaligtasan, si Kristo lamang. Or to the point na isasakripisyo mo ang iyong prinsipyo o kung anong alam mong talagang tama, dapat at totoo. Ganun sana. Lalabas at lalabas naman din talaga ang totoo. Meron niyang kasabihan na you don't have to defend truth sapagkat truth has its own power. Kapag nagsabi ka nga daw ng katotohanan, wala ka nang dapat alalahanin pa. Hayaan mo na yun. Kikilos ng sarili ang katotohanan. Yes, lalabas at lalabas ang katotohanan, pero dapat tumulong din tayo upang hindi tayo itumatabunan, upang hindi ito ma-set aside na lamang. Dapat maging agent din tayo ng katotohanan upang mabigyan natin ito ng pagkakataon at hindi basta-basta matakpan o mabaon. Ang tulad lamang ngayon sa social media, na kayo daling mag-proliferate ng fake news. Yun lang, mukha mo, tapos lalagyan ng statement, lalagyan ng caption, tapos in quotation marks, ay aakalain na ng marami na galing sa'yo nang hindi vine-verify ito. Lalong-lalo na yung mga sikat na tao, lalagay yung mukha nila and then maglalagay ng parang sinabi nila, hindi naman. Pero maraming naniniwala dyan. Ako lang, ilan na yung napaniwala nung fake video at AI na nagbe-bless ako ng sasakyan tapos sasabihin kong may expiration yung blessing ng Diyos na ito. Ano yun? Dami na kayang naniwala. Kaya napakahalaga na may mga magko-comment, may mga magsasabing, hindi po ito totoo. Hindi po si Father Fidel yan. Hindi po yan nag-endorso na kung ano. Mas lalong kailangan ito, alam po ninyo, ng mga taong binabash, ng mga taong inaapi, binubuli sa social media, lalo pat wala namang kasalanan talaga, dapat natin ipagtanggol sila. Tayong mas mga nakakakilala sa kanila. Siguro naman po, natatandaan nyo yung kaso tungkol sa boyfriend ng isang modelo at actress na namatay. Binash siya, pinagbintangan siya na siyang may kagagawa nung pagkamatay ng actress at modelong ito. Dinibdib niya hanggang sa allegedly kitilin niya ang sarili niyang buhay. Sinisigurado ko dun sa lalaking ito, bago man ito, kung totoo man ay nagpakamatay. Maraming nagte-text dyan, privately na maraming nag-PPM dyan. We are with you, I know you, hindi mo gagawin yon. Huwag mong pansinin yung mga taong yan, na binubuli ka sa social media. Yes, nakatulong yung mga yan, pero hindi sapat yan. Binubuli siya publicly, so defend him publicly. Tayong mga Kristiyano, dapat nating i-defend si Kristo. Pero tayong mga mas nakakakilala sa Kanya, ikaw naman ang nagsisimba, mas nagdarasal, mas nagninilay ng salita, mas dapat nating pagtanggol ang Panginoon. Kahit na may mga kukontra sa atin, kahit na may mga bubuli sa atin, ano ba naman yung kahit isang beses sa ikumontra ka, sabihin mo kung ano yung pinaninindigan mong tama at totoo. Tapos okay na, hayaan mo na sila. Pero dapat magsalita. Hindi po pwedeng tahimik lang. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon. Kung siya'y kikilanlin natin and therefore ipagtatanggol natin sa harap ng maraming tao, pag tayo'y namatay, kikilanlin din tayo ni Kristo sa harap ng mga banal at sa harap lalong-lalo na ng Ama. Huwag nawang
dumating yung punto na pag namatay tayo, sasabihin sa atin ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala sapagkat hindi nyo ako kinilala. Hindi nyo ako pinagtanggol sa iba. Gayon din naman sa mga taong binubuli, lalong-lalo na sa social media o kahit na mga personal na binubuli. Ito yung mga taong di bang magsasalita kung minsan, hindi nyo ako nakikilala. Sasabihin ng mga taong ito sa namubuli sa kanila. And therefore, ang ibig sabihin nun, tayong mga mas nakakakilala sa kanila, ang dapat na mag-defend, magtanggol sa kanila. Again, nakatutulong yung mga private message na yan, pero mas maganda kung publicly, i-defend din natin sila, maninindigan tayo para sa kanila, lalo na kung sigurado tayong inosente sila. Again, makapangyarihan ng katotohanan. Again, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero habang natatago yan, habang hindi nalalantad yan, habang hindi na i-defend yan, ng mga dapat na mag-defend ng katotohanan, maraming taong mapapahamak, maraming taong maliligaw, kasi maraming taong mas maniniwala sa kasinungalingan. Kung ang Panginoon nga, kinailangan niya ang isang Juan Bautista, kung ang Diyos niya, kinailangan niya ang isang Elias, upang hindi matago sa mahabang panahon ang katotohanan tungkol sa Kanya. Bagamat lalabas at lalabas din naman yung katotohanan yan tungkol sa Diyos. Pero habang hindi na ilalabas yan, habang walang nagtatanggol dyan, maraming napapahamak. Kaya sana, huwag tayong matakot manindigan sa katotohanan, lalo pat ito'y tinatabunan, lantaran ng kasinungalingan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang sambo, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong manindigan para sa iyo nang hindi makikipag-away, kundi i-defend ka lang, ipagtatanggol ka lang ang katotohanan na ipinapahayag mo. Alam kong hindi ko kinakailangan na ipagtanggol ka, pero habang natatago ang katotohanan na malalantad at malalantad din naman, mas maraming taong naliligaw, mas maraming taong napapahamak. Tulungan mo rin po akong manindigan, lalong-lalo na para sa aking mga mahal sa buhay. Bawalin sila sa maling ginagawa nila, huwag pumayag sa mga maling gusto nila, manindigan kahit ako ang maninindigang mag-isa. Tulungan mo po ako. Hallelujah! Awayin man ako, makasakit man ako ng damdamin ng iba, maging payapa sana ang kalooban ko. Gayon din naman, makapagsalita ako ng maayos. Hindi pa balang, walang galit, pero may paninindigan at hindi mawawala ang malasakit. Hallelujah! Tulungan mo po ako, Panginoon, sapagkat gusto ko rin naman. Pinangingibabawal lang ako ng hiya, ng takot kung minsan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos at ng pakatalan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap,
Pero magiging maayos din ang lahat. Kaka-Jesus. Mayroong magandang mangyayari. Magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang ulilang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Mananariwa't mamumulaklak ang ilang, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na aming inihanda. Ngayong sa Santa Lucia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir na paninindigang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal Santa Lucia na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyad sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban.
Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Ordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan niya. May umiyak doon sa parang ihanda niyo ang dalaanan. Ibaba mga bundok, lahat ay pantayin. Ako ba kung daan, lahat patagin at ihahayag kanyang kalwalhatian upang silayan kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, isang talus siya ay pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ang mahal na biray ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po ng marami. Ang Panginoon na po sana ang bahala na siyang kumantis sa kabutihan ninyo. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our